Welcome to our art appreciation project. Today we're diving into the world of barbering, exploring it as a unique form of art. We'll be interviewing our barber, Cozy, a talented barber with a passion for creativity and style. Join us as we uncover the techniques he uses and what inspires his craft. Gabe. So, can you tell us your name, age, and where you studied barbering? My name is AG Santos. Start ako sa Cavite noong 2016. Yes. Apprenticeship program lang yun ng tropa sa barbershop niya. So wala na akong trip talaga maggupit. So wala. Tinisting ko lang kasi art din siya eh. So mahilig ako sa art dati pa. So yun, nag-start lang ako kung saan pamahal ako sa art nito ng barbering. So, for the next, can you describe your role as a barber? Yung role ko sa barber, syempre, magbigay tayo ng service na gusto ng tao sa atin. And then, yung pagka-guide na rin sa mga tao, especially sa mga tanong nila sa life. Syempre, nalalaman ko yung mga knowledge naman, mga wisdom na gano'n sa pagtukod ko rin yung mga pasa-pasa lang siya na knowledge. So, gano'n na yung role namin dito sa Radom, sa shop, na bibigay kami ng mga advice sa career or sa school life. So, next, when did you start and why? When did you start and why? Nag-start lang talaga ako kasi mahilig lang ako mag-ayos ng buhok dati. In high school ako. And then, naghahanap ako ng mga barbershop dito sa Manila na gumagawa ng mga classic haircuts kaso wala. Ako mahanap. Meron sa malayo sa lugar namin. So, hindi pa siya ganun ka-accessible para sa akin as a student na pumunta ron. So, ayun, lang ako, napamala ako sa mismo mismo ng buho sa pag-style. And then, ayun nga, naganap yung tropa namin na may-ari ng barbershop na meet nila ng apprentice. So, go kami yung tropa. So, ano ang nag-inspire sa'yo para i-pursue ang pag-barber? Na-inspired talaga ako sa paggugupit, hindi lang siya mismo sa paggugupit o sa barber. So, nag-commit din ako kasi maganda yung culture na pinapakita ng barbering dito sa Pilipinas ngayon. Bukod doon kasi may mga relatable din yung barbering sa music, sa arts, tsaka sa kung ano mang aspeto ng mga sa arts mismo. So, ayun, friendship din, tapos sa community, ngayon sa Radom nakagawa kami ng community na napakalaki. Nag-start kami gumawa ng event, nagpa-practice kami kung paano gumawa ng mga projects. So, ayun, doon ako napamahal nag-list ako dito sa barbering. Ano ang mga pinakamahirap naman na naranasan mo sa iyong simula bilang barber? Actually, wala naman talaga akong sobrang hirap na pinagdaanan sa pag-start ko sa pag-barbering. Yung siguro paghanap ng client, then pag-go ng live days, then Ano ang mga pinakamahirap na hamon na naranasan mo sa iyong simula bilang barber? Actually, wala naman talaga akong naging struggle, challenges sa pagugupit kasi sa process ng pagiging barbero ko, nag-enjoy rin ako. So siguro yung masasabi kong naging challenge lang sa akin sa pagsimula is yung pagsimula mismo ng proseso. Paghanap ng clientels, pagbuo ng team, so maghanap ng shop na good environment. So, ayun lang masasabi kong struggle. Tatanong yan. Meron lang mga
Can you describe your journey as a barber and how your skills have evolved over time? Nag-evolve lang yung skill ko sa paghaba ng panahon. Ayun lang, self-study lang naman siya, YouTube lang, and then pumupunta lang ako ng mga seminars para ma-upgrade yung skill ko sa barber. So, ayun. Ano kaya tanong mo ulit? Can you describe your skills have evolved over time? Paano nag-evolve? Sige. Pababayan natin para so, nag-start ako ng apprenticeship program ko. Siyempre yung mga fundamentals na ituturo sa akin. And then, tumagal yung panahon na self-study ako. Merong YouTube pa lang dati. Sobrang hirap pa ng access sa mga education para sa barbering. So, yun, nag-start na ako sa pag-awak ng clippers and then natuto ako sa pag-awak ng gunting and then mas nilagim ako na lang yung pag-aaral mismo ng technical sa mga bagay sa pag-gunting. Ayun lang. So, next. Ano ang mga pinaghugutan mo ng inspirasyon sa paggawa ng mga buket? Ay, sorry! Ano na sa akin? Ano na Mga inspirasyon sa pagbubuket? Inspirasyon siyempre yung pamilya. Siyempre kaya tayo nag-work kasi para sa pamilya. And then, siyempre para sa sarili, sa career. Ayun talaga yung ayun talaga yung goal ko sa barber na palakasin yung mismo yung branding ko. And then, siyempre, panguli yung mga client ko. Ayun, gusto kong masatisfy sila sa lahat ng gupit na gusto nilang ipagupit sa akin. Like, ayun, lahat dapat masumpa lahat ng mga ganyan. Satisfied na kami lagi. Yo! Satisfied customer. Can you show us some of your favorite haircuts? Sabihin ko na lang. Tapos pa-flash nyo lang. Ang mga favorite ko ngayon, nag-start ako maging favorite sa nag-start yung ano ba siya? Nag-start yung pinakaunang ko talagang gusto ma-achieve ng mga haircuts is yung mga classic haircuts. Yun yung mga buhok nila Elvis Presley, mga ganun na sobrang sleek ng mga gupit. Yung mga old school talaga na haircuts. And then, ngayon, modern, pumasok yung mga tapers, yung mga 16 guard, yung mga favorite ng mga tropa. So, pumasok yun din, nagkaroon ng evolution sa classic to modern, pinagsama ngayon. And then, pumasok na din yung mga creative haircuts like mallet, tsaka yung mga mahabang buhok na creative. Yun. So, last question bro. Sa mga gupit na nagawa mo, alin ang pinaka-proud ka? Okay. Ang pinaka-proud ko na gupit is yung project ko sa Reebok Philippines. Yung ginawa kong hairstylist nun. So, tatlo yun. First time ko magupit ng black. So, tinaper ko lang yun and then yung isa taper lang din na 16 guard. Tapos, isa lang ba? Isa lang no? Okay. Sige, isa yun na lang natin. So, ang pinaka-naging favorite ko na haircut is yung ginawa ko sa tropa ko na hair art design sa kanyang ulo. So, ito, papakita ko nila. Yan, ito yung pinaka-favorite ko. Sobrang sali niya ito. Paano mo hinaharap ang mga hamon o stress sa trabaho bilang barber? Paano ko hinahabol? Paano mo hinaharap yung mga hamon o stress sa trabaho bilang barber? Ano lang yun, pahinga lang, tsaka konting lifestyle. Ayun, yun lang. Yun lang. Ano yun natin? Ano ba nagawa? Kasi pre, laro lang yun eh. Wala, syempre, nagkasamang
lifestyle talaga yun, hindi mawawala. Kasi pag puro ka trabaho, wala. Hindi mas mawawala. Oo, yun. Wala sugan araw-araw. Yo. Then, Next, anong mga kagamitan at produkto ang ginagamit sa barber? Like, anong mga tools mo na pwede mong i-explain siya? so, yung pinaka-importanting tool sa pagkukupit, ito, itong paper, siya yung pang-fade na natin, siya yung mga fade itong nalaman. And then, syempre, yung mga bala niya, yung mga guards, ay yung sa kapal. And then, syempre, supply, hindi mawala yan. Ayun yung pang awit, tsaka pang sectioning ng mga ng buhok. And then, gunting. Ayan, ayun yung mga pangalan na rin ito. Medyo amateur na ano na to, na Barber. gunting ito, ginagamit to sa syempre pang bawas sa to, sa haba. Ayun, yun na lang. And then, syempre, yung product natin na ginagamit, the shine. Shoutout nyo yun. Ay, shoutout. Check out nyo yung the shine. So, may iba't ibang uri rin siya ng gamit. May pang classic, may pang modern, texture, etc. So, next, paano nakakatulong ang teknolohiya sa mga barbero sa kanilang trabaho? So, nakakatulong sobra yung technology ngayon, lalo na sa mga self-study na barber kasi madaming mga tutorials tsaka education, nandun na rin sa internet yung sa internet na rin yung education kaya sobrang dali na lang din talaga mag-aaral lang magupit sa kasi yung madami rin ako kilala na nag-start sila nung pandemic. So, YouTube, social media lang sila nag-aaral. And then sa pag-plug naman ng branding, sa pag-reach sa mga clients, napaka bisa ng social media para magparating ng gawa mo sa iba't ibang tao. So, doon ako nakakuha ng mga clients sa malalayong lugar, hindi lang dito sa lugar namin. Yo. So, may mga recurring themes ba sa mga gupit mo bakit ito mahalaga sa'yo? Ano? May mga recurring themes ba sa mga gupit mo bakit ito mahalaga sa'yo? Theme. Yung parang tema mo as a barber. Ano? Parang theme mo, parang yung tema. Kung mahalaga ba sa'yo? May halaga ba ito? May halaga ba ito sa'yo? Oo, meron halaga yun sa akin bilang barbero kasi doon tayo dito. Parang sa tema yun, di ba? Tema. Parang doon ano magandang word doon? Parang doon nag-base ng ano. Oo, yun. Yun, mahalaga sa akin yung tema, theme na yun para sa akin bilang barbero kasi doon ako mag-base ng mga ng style. Siyempre sa mga gupit, sa tao na rin, doon ako mag-base sa kung ano yung tsura niya, kung ano yung ginagawa niya. Then sa akin din na sa barbero, doon ko rin ipapakita kung ano yung tema ko bilang barbero para sa tao. Yo. Last question. Paano nakaka-apekto ang iyong community sa iyong trabaho? Nakaka-apekto, good thing o bad thing? Good thing. Good or bad thing. Sige, good na lang tayo. So, maganda yung epekto sa akin ng community, tama, bilang barbero. Kasi sila yung mga talagang unang sumusuporta sa amin. Yung mga lugar namin, sila yung nag-try. Nakita nila kung paano ako mag-start bilang barbero, sumuporta, nanatili hanggang ngayon. At saka sila na rin yung nagpakalat ng pangalan ko at ng barbershop namin. No. Thank you. Yeah, thank you. Marami natutunan sa'yo. Thank you. Salamat, G. Yo. Peace out. Peace out.
Follow niyo ako sa IG at saka sa TikTok, cozy_radroom. Yeah. So, peace out. Day in the life, let's see if you really trap. Turn off the auto-tune, let's hear how you really rap. Ha ha, send a location, come burn up boy if you're bad, let's see. Your dad left home from young and you ain't done shit for your mum, oh man. How you relying on man like gal, you're mad, you must have mad. You ain't never sat in a trap with a pack, hear the doorbell ring and your heartbeat lag. Can't keep track, been in the trap, it's hard, I can't keep up. Selling them party drugs, I'm the one that got the party ton. Everyone say they T. Fascinated by the trap, I might put the band on Airbnb. Leave me a good review next time you come.